Kuya Jesus, palakasin mo ang aming pananampalataya sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ng mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga bata, tayo ngayon ay nasa 2nd linggo sa panahon ng Kwaresma, kung saan ay pinaghahandaan natin ang pag-aalaala sa paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kuya Jesus sa mga mahal na araw na siyang daan ng ating kaligtasan. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na noong sinama ni Kuya Jesus ang kanyang mga alagad, natakot sila dahil kaiba ang kanilang karanasang iyon. Nakita nila ang pagbabagong anyo ni Kuya Jesus. Ano ba ang ibig sabihin ng pagbabagong anyo ni Kuya Jesus? Ayon sa turo ng simbahan, ang tunay na layunin ng pagpapakita ni Kuya Jesus ng kanyang pagbabagong anyo sa kanyang mga alagad ay upang ihanda at bigyan sila ng lakas ng pananampalataya sa nalalapit na niyang paghihirap at kamatayan sa krus. Ang pag-ahon sa isang mataas na bundok ay paghahanda sa pag-ahon sa Kalbaryo. Sa pagbabagong anyo ni Kuya Jesus, nakita ng mga alagad na nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ito ay pahiwatig ng kanyang kaluwalhatian. Ipinakikita rin niya na upang makapasok sa kanyang kaluwalhatian, kailangang magpasa ng krus. Nakita rin ng mga alagad na nakipag-usap siya kina Moises at Elias. Si Moises ang kumakatawan sa mga kautusan at si Elias naman sa mga propeta. Ang batas at mga propeta ay nagpahayag ng hula ng mga hirap ng Mesiyas, ang tagapagligtas. Sa panguli, narinig nila ang isang tinig na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Ipinakilala sa kanila ng Ama kung sino si Kuya Jesus, ang anak ng Diyos na sinugong tagapagligtas ng lahat. Nais ng Ama na siya ay ating pakinggan. Mga bata, si Kuya Jesus ay naging Panginoon at tagapamagitan natin dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Alisin natin sa puso at isipan ang takot na harapin ang mga paghihirap at manampalataya tayo kay Kuya Jesus. Sa ating paglalakbay sa daan ng Kwaresma, sikapin rin natin na magbago din at mamuhay ayon sa mabuting balita ng Panginoon. Sa araw na ito ay inaanyayahan tayo ni Kuya Jesus na huwag tayong matakot na harapin ang mga pagsubok at mga paghihirap na ating nararanasan sa pagsunod natin sa Kanya bilang Kanyang mga alagad. Palakasin natin ang ating pananampalataya
sa pamamagitan ng una, palagiang pagdarasal. Ang palaging nananalangin ay dinidinig ng Diyos upang siya ay samahan at gabayan niya sa kanyang pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. Ang ikalawa, pagsisimba at pagtanggap ng komunyon. Ang pagtanggap ng katawan at dugo ni Kuya Jesus sa komunyon ay tulad ng pagkaing nagpapalakas sa ating kaluluwa upang magawa natin ang may lakas loob at pagsunod sa kalooban ng Diyos bilang kanyang mga anak.